Kamusta? Pag-usapan natin ngayon ang isang bagay na medyo kakaiba. Alam nyo ba na may isang uri ng kaalaman na mapanganib? Isang kaalaman na mismong Biblia ang nagsasabi sa atin na dapat iwasan. Tara, alamin natin kung bakit. Naisip niya ba yan? Bakit kaya may mga bagay na parang sinasabing hanggang dyan ka lang, wag mo nang usisayin pa? Yan mismo yung tanong na susubukan nating sagutin ngayon. Bakit nga ba may limitasyon ang ating pag-usisa? At para masagot yan, kailangan nating bumalik sa pinanakaunang kwento ng pagkakamali. Halika, silipin natin ang nangyari kina Adan at Eva at yung pagnanais nila para sa isang kaalaman na sadyang itinago sa kanila. Alam nyo, yung kasalanan nila, hindi naman talaga nagsimula sa simpleng pagkakat sa prutas. Nagsimula yan sa puso nila, sa kagustuhan nilang malaman ang isang bagay na sinabi ng Diyos na huwag pakialaman. Yung prutas, simbolo lang yun ng bawal na kalamang yun. So, ano ang naging resulta? Sa pag-abot nila sa kaalamang ipinagbawal, ang kapalit ay napakalaki. Nawala sa kanila ang lahat ng bagay na tunay na may halaga. Lahat ng ipinagkaloob sa kanila biglang naglaho na parang bula. Tingnan nga natin ng mas malapitan kung ano ba talaga ang nawala sa kanila at ano yung naging kapalit nito. Kasi hindi ito simpleng trade-off eh. Grabe, no? Kung iisipin mo, bago sila sumuway, yung kaalaman nila puro lang saya, dalisay, walang hanggan. Pagkatapos, ang nakuha nilang kaalaman ay tungkol sa kasalanan, sa hiya, sa takot, at sa lahat ng pait na dulot nito. Sobrang hindi sulit yung laging kapalit. Ngayon, baka isipin ninyo, teka, kwento yan ni na Adan at Eva. Paano yan konektado sa atin ngayon? Well, yung panganib na yon may modernong katumbas. Ito yung tinatawag na panghuhula sa mga bagay na ukol sa Diyos. So ano to? Ito yung sitwasyon na sinusubukan nating i-figure out yung mga malalalim na plano at sikreto ng Diyos gamit lang yung sarili nating talino. Para bang sinasabi nating, kaya ko tong intindihin, hindi ko kailangan ng tulong o pahintulot niya. At dito yung delikado eh. Ang panganib ay nasa pag-iisip na baka mas magaling pa yung mga ideya natin kaysa sa karunungan ng Diyos. Para na rin tayong tumatapak sa isang lugar na may malaking sign na bawal pumasok. Okay, so kung yun yung mali, ano ngayon yung tama? Saan natin mahahanap yung tunay at ligtas na karunungan? Ang maganda, yung sagot nasa Biblia rin mismo. Ang ganda nito, di ba? Sabi dito, ang tunay na talino ay hindi tungkol sa pag-alam ng mga sekreto ng universe. Simple lang pala, ang tunay na karunungan ay yung pagkakaroon ng malalim na paggalang sa Diyos. At ang pag-unawa, yun ay yung aktibong pag-iwas sa masama. Ganun lang. Ito yung dapat nating tandaan. May mga bagay na para lang talaga sa Diyos. At okay lang yon. Pero ang good news, lahat ng impormasyong kailangan natin para mabuhay ng tama, para sa ikabubuti natin, ibinigay na niya. Yung mga hayag na bagay, yon ang para sa atin. Para mas lalo pa nating maintindihan, may iba pang mga kwento sa Biblia na nagpapatibay sa aral na ito, yung kahalagahan ng paggalang sa kabanalan at hiwaga ng Diyos. Naaalala niyo ba si Moises sa harap ng nagliliyab na puno? Hindi siya basta-basta lumapit, 'di ba? Inutusan siyang magpakita ng respeto, hubarin ang sapatos niya dahil yung mismong lupa na tinatapakan niya ay banal. May tamang paraan ng paglapit. At meron ding isang medyo malungkot na kwento, yung kay Uza. Maganda yung intensyon niya eh. Gusto niyang alayanin yung kaba ng tipan para hindi mahulog. Pero sa paghawak niya dito sa ambagay na napakasagrado, namatay siya noon din. Isang matinding paalala. So yung aral mula sa mga kwentong to ay napakalinaw. May mga hanggalan na itinakda para sa proteksyon natin. Huwag nating piliting buksan ang hindi dapat buksan, hawakan ang hindi dapat hawakan o pasukin ang hindi dapat pasukin. Simple pero napakahalaga. Kaya tandaan natin, kapag tayo ay nananahimik at namamangha sa harap ng mga hiwaga ng Diyos, hindi yan tanda ng kahinaan o kakulangan. Sa totoo lang, yan ang pinakamataas na antas ng pagsamba at pagtitiwala sa Kanya. Kaya sa pagtatapos, iiwan ko sa inyo ang tanong na ito para pagnilayan. Sa dami ng impormasyon sa mundo ngayon, anong uri ng kaalaman ang hinahanap-hanap mo? Yung kaalaman bang naglalapit sa iyo sa Diyos o yung mga bawal na kaalaman na baka sa huli ay siyang manglayo sa iyo sa lahat ng tunay na mahalaga?